to prevent abuse and to limit the use of it only to eligible consumers, e-wallet companies or BSP supervised institutions, and also the merchants. So you're trying to tell us today that you're slowing down from the earlier statement when Senator Cayetano was here, Alan Cayetano and the other Senator Erwin Tulfo, Raffy Tulfo, that we are supposed to slow down the use of e-wallets for these online gaming apps. What you're saying now is a sort of like a turnaround from the message given this morning when you said that they're going to take out these apps from the e-wallets. Is somebody dictating to the BSP now, telling you na sayang kita natin, wag mo sabihin yan, wag mo iban yan. Kasi mayayaman na kalaban natin dito. Puro mga bilyonaryo. So ang tanong ko po, Deputy Governor, kayo ba ay ngayon bumabaliktad sa decision sa plano ninyo na pagbawalan o hinain paggamit ng e-wallets dito sa mga online gambling platforms na ito? Your Honor, hindi po. Ang sinasabi po namin na while we are finalizing the circular that will now regulate the use of these websites and these apps, we are suspending it. So until such time that we are able. Okay, suspending is good enough for me for the meantime while we're trying to come up personally, no? While we're trying to come up with a policy statement. And finally, Mr. President, no? Yung BSP should be also aware of the online lending apps because they are using it, both the legal and illegal, for these online gaming sites. Pag natalo na po kayo, lalabas yung app, meron kayong pwedeng utangan. And it's a shame campaign pa. I can read so many texts here na sabihin mo sa mga kaibigan mo na si ganito ganyan, na hindi siya nagbabayad ng app, bubugbugin namin siya, hanapin namin siya. It's a shame campaign. Is that legal, Mr. Deputy Governor? Are they allowed to do that under so many laws that they're violating, Anti-Cyberbullying Act and all other acts? Are these online lending platforms allowed to do such? Your Honor, the lending operations. First of all, my first question, siguro, Your Honor, do you regulate them? Online lending sites and platforms? No, Your Honor, that's under the SEC's jurisdiction po. Under the SEC. So, but they charge interest rates. Di ba, it's the BSP, it's so hard to get a loan from the bank. You know, you have to sign documents, this thick, Your Honor, because I'm also a businessman in renewable energy. And to sign a bank loan, it's this thick, all notarized every page. And you have to follow the BSP rates for loans. Ito po, it's as low as 15% per month to a high of 20% per week. 20% interest rate kada semana, kada linggo. Ang ibig po sabihin yan, almost 80% ng hiniram nila in a month. Yan ba po illegal at dapat ba sana pumasok din ang BSP dyan, Your Honor? Your Honor, currently, because it's not under our jurisdiction, that's why we cannot take action on those lending companies, Your Honor. But we regulate those credit granting institutions that are under our jurisdiction, Such as banks. Just banks. But alam mo, uso po na yun, I'll let you know, and you can talk to the banks about this because I have also banker friends. People now, especially the masang Pilipino, yung middle class, lower income middle class, and the daily wage earners, hindi na sila pupunta sa bangko. They only get their salary siguro from yung ATMs. But they are now loaning from these lending apps. Mr. Deputy Governor, put that in proper circumspect. I think the BSP should get involved in this because they are loan sharks. We're nothing but loan sharks, parang mafiosi. Pag hindi kayo babayad, bubugbugin kayo namin. At pag hindi pa kayo bumayad, pagkatapos ng mabugbog, ay papatayin namin kayo. That will lead into an increase in criminality, Mr. BSP, Deputy Governor. I hope you can take that also in consideration. If you need a law, let us know so that we can help you.
and with finality, Mr. President, no, you don't have to answer that now. I know it is not in your jurisdiction, but I'm sure you're nodding in affirmative that we need a policy answer to that. And last, Mr. Chairman, it's not a question. We're just directing the committee to second the request of Senator Marcoleta on the 70 plus registered online gambling platforms. Please submit to the committee, PAGCOR and SEC, the ownership structure and officers of these companies and of all registered online gaming operators. And for the next hearing for the platforms, para at least alam na po nila, maaga pa. We'd like to ask Paymaya, Google Pay, GCash, and all the other e-wallets to give us the number of their users that are involved in online gambling. They have that number because yan po ay in their system. Kung sino pong Juan de la Cruz na nagsusugal dyan, alam po nila yan. We're not asking for the names for the Data Privacy Act. We're just asking for the numbers so we can be sure. Malaman po natin lahat ito. Ilan milyon, daan libo ba o milyon na ba ang nagsusugal gumagamit nitong platforms nila? We need to know that number. So maraming salamat, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor, if I may. Sir, we're running out of time. Thank you very much, Senator Mick Subiri. Before I'll turn over the mic to Senator Pia Cayetano, I'm very disappointed when you told us BSP Vice Governor na wala po sa inyo control yung mga lending online lending na ito. So who controls them? SEC? I don't know. Very, very disappointing. Kaya pala siguro ganun na lang kung ang bastos itong mga online lending institutions. Talaga mga parang walang hiya, papahiyain ka. But anyway, Senator Pia Cayetano, go ahead. Thank you, Mr. Chairman. This should be brief. Chairman Tenko, you mentioned earlier in your statement that your biggest problem is the illegal gambling operators, no? And you even mentioned Opo. that they're advertising in airports, correct? Yes. I heard you correctly. Opo. Okay. So immediately when I heard that, I messaged Secretary Vince Dizon and I told him, that's your problem. And immediately he answered me, he will contact NAIA, San Miguel, and whoever else he has to contact to stop it. Oh, So shouldn't be a problem, right? yes, what I was saying, ma'am, we had also taken action by reporting them. And it has been, what I'm trying to say earlier is that they're very brazen and nag-advertise sila basket dun sa mga carousel. Yung po ay na-action na Okay. nung so bago pa po. action Yes, naman. yes. I'm just saying, ganun po sila katigas. Yun Okay. po ang sinasabi ko. To point out is that madali naman natin gawa ng paraan yun. Oh, kami po, Lahat ng illegal na paraan gagawin talaga eh. So tayo naman, action agad. And you said that you did. So, na-action na po at so lahat yung, ng support, wala tayong makikita wala po sa pangkasalukuyan na. all over the country. All over the country. Pero dati nga po, ang sinasabi ko Okay. lang, how Gawin. brazen, yes. All right, thank They you. are. So at least actionan po natin. Yes. Because I actually proposed na hindi lang yung illegal, pero pati yung legal, gusto ko na rin maban yan. Kasi kung we don't want people to be enticed on the phone, I also don't want them to arrive in our country and then even we're promoting local tourism. Pagdating nila sa airport, online gaming. Pagdating sa kabilang probinsya, online gaming pa rin. Ban na natin lahat. Especially in government properties, I would prefer that we ban everything. So please consider that, everyone who's involved, consider that, and even in private places. And I'll take the opportunity to say that when I mentioned things like let's ban it in public places, I think we have the power to do that easily. But when I add, why don't we include private places? I will invoke the police power. The police power is the ability of the state to enforce our action to protect public safety, public health, public morals. So we can do that because no less than PAGCOR and even BSP has made statements that is the concern, public welfare. So I post this to you if Yes, all the agencies involved. Senator Cayetano, may I just answer?
PAGCOR has been in touch and communicating. In fact, we had already signed a memorandum of understanding with the Ad Standards Council. Kung Okay. mapapansin niyo po siguro nitong nakarang mga linggo, wala na po kayong, medyo malinis na po ang outdoor advertising na nauukol sa gaming. As of kagabi po, 98% na po, 99% na po ng mga lalaking billboard sa EDSA, sa North Luzon Expressway, South Luzon Expressway ay naibaba na po namin. Pinaban niyo po yan. Opo, sa pamamagitan po ng police power ng Thank you. Ad Standard Council. And then ma'am, isasama na po na pang-anim na industriya ng Ad Standards Council ang gambling advertisements. Okay, thank you. Thank you for that. That's a good update for all of us to Yun po know. ang latest. Siguro kung kayo mag-iikot mami, makikita nyo medyo malinis-linis na at maliwaliwanag na. Next week, babiyahe po ako sa Norte. Titingnan Opo, ko po maliwanag na yung po ang North, NLEX, SLEX. Kung sa South naman, titingnan ko rin. I'll move on to my next question, no? Yes. Kasi nagmamadali po tayo. Marami pa tayong mga tatanungin. Know your customer. Sa inyo din po nanggaling yan na Chairman Tenko, and then it was also mentioned by Deputy Governor, no? Ano ba yung know your customer policy natin? Kasi as far as I know, it's one click. Are you over age of 21? Check. Are you not a government employee? Check. Ganun lang, di ba? May iba pa ba tayong paraan na siguraduhin na over 21 yon? Sa ngayon po ay meron na pong mga vendors dahil nga bago ang online gaming na nagpapakita na po ng kanilang mga produkto kung saan mas mahigpit na po ang mga eKYC. So sa pangasalukuyan, 21 years old and above, meron kang government ID at matapos doon ay sasagutin mo mga katanungan at pagkatapos doon ay bibigyan ka na ng pagkakataong makapaglaro. Ngayon, may secondary po kami na ginagawa, Senator Cayetano, na hindi po pumapayag ang PAGCOR na mabayaran ang jackpot, ang panalo ninyo kung malalaman namin na kayo ay isang banned personality, maging ikaw ay empleyado ng gobyerno, ikaw ay nagkaroon ng pakikiusap or doon sa programa po ng PAGCOR na self-exclusion, ay hindi kayo makasama. As of July 2025, Senator Cayetano, 129 million pesos na po ang finorfeit ng PAGCOR na winnings ng mga dapat hindi nakapaglaro. So, kung Does this include kasama po na ang bata. Pero yun nga po ang sinasabi ko kanina eh. Dito po sa industriya ng online, hindi ko po maintindihan dahil wala pong magulang pang, masama mang sabihin, pero gusto ko ipanamsin, wala pa po kami, sa 3 taong ko po ron, wala pa po kahit minsan ako natanggap na isang reklamo galing sa isang magulang. Yun po ang nakalulungkot. Kaya po ang sinasabi ko lang. have you seen any billboards where you say kung may problema ho kayo, meron kayong kamag-anak na lukluk sa gambling, tawagan niyo po kami? Kung wala kayong ganun, hindi rin talaga kayo ang tatawagan. Hindi Ang po. tatawagan nila is yung pari nila, yung congressman nila, Opo. yung mayor nila, yung doktor nila. I don't think kayo talaga yung Meron tatawagan. pong mga So, pamphlet it doesn't kaming- mean that there is no problem. Opo, hindi po sinasabi ko may problema, pero sinasabi ko lang po na doon sa KYC namin may secondary po Okay. kaming Anyway, in the interest pinapagtutupad. of time, no, Yes. I still want to dissect that some more, but we can go there another time. See, Senator Migs just wanted to also emphasize that how do you prevent the payment through the e-wallets? Nahaharang niyo ba daw yun? Naharang po, Senator Subiri. Sabi ko nga po as of July 31, 129 or 130 million pesos na po ang binoid namin na mga transaksyon nung mga hindi nararapat maglaro. Mr. Chairman, just really quick, paano nila natatanggap? Let's say, for example, nanalo silang jackpot at nanalo po silang 100 million. Saan nila kunin? Pupunta dapat sila sa tanggapan ng DigiPlus, for example, at kukunin nila yung pera? Or i-deposit ulit yan sa e-wallet nila o sa bank account nila? I don't know. I don't play. Yeah, So I don't know. then you have an option. Either you claim it or it is credited to your account. So, How would you know if the person is a 18-year-old or dahil 19-year-old or 16-year-old? magpresenta ko po ulit ng ID.
with your picture, with your selfie. Yun po ang bagong ginagawa namin. Kaya doon po namin nahuhuli. Yun yung bago na yun. Opo. Kasi Yun- dati parang wala. Hindi po, pinatutupad na po yun. Kaya nga po, ang na-void na namin 130 million pesos itong taong pa lang na ito. If I may, if Go I ahead, may go ahead, continue Senator on Pia. that point, no? Siguro, kung you can set an amount and for a certain amount, that can already cover their cost of transportation to go to your office and make sure na sila talaga yun. Hindi na magpa-selfie-selfie, nanalo na nga ng 1 million. Ano ba naman yung bumiyahe sila? Kahit galing pa sila sa Apari. Diba? Little things like that. Yung talagang know your customer. Ibig sabihin, seryoso tayo. Oo. Parang Right. PCSO as Senator Zubiri says. Okay, my last 2 points very quickly. Pagkor ulit, no, yung remittance po nyo sa Philippine Sports, well, unang-una yung sa PhilHealth. So, you know, you take pride, and rightly so, I don't say that in jest. You take pride, we take pride when we know that we're doing good. And in the work that you do, ang consolation nyo sa gambling issue na to is nakakapagbigay kasi sa ganitong charity, So sinasabi ko na nga sa inyo, since 2019 to 2025, our records show that PhilHealth never received those funds. So that's where we are. So when you say it, it hurts me. It hurts Senator Joel dahil well, all of us, it hurts all of us, except that these are issues close to our heart. Hindi nga natatanggap ng PhilHealth. So if you're only knowing this now, then please get in touch with whoever you need to get in touch with. Is it your office? Is it in DBM? Where is it? Where are the funds? The funds that we know of, but this is combined, PAGCOR and PCSO, is 98.28 billion. But combined yan with PCSO. Senator Cayetano, Yes. under the Joint Circular 0001, year 2022, meron pong guidelines yung pagkakaloob namin nung allocation namin. In the interest of time, na-remit ba? Na-remit po namin, Sa 100%. PhilHealth? Hindi po kami, dito po sa guidelines nito, hindi po kami direct lang sa Also PhilHealth. sa Dapat DBM. po ay aming i-remit ang 50% government share sa Bureau of Treasury. Okay. So, Ginagawa po okay. namin ito buwan. No, I believe you. But I want you to know for the record so that the next time you report it, mag-footnote kayo doon. Hindi na ho namin problema kung hindi nire-remit ng Treasury sa PhilHealth, which is mandated by law. Para kami naman, we can also do our job and go after them. I am going to file an intervention in the case for the failure to remit to PhilHealth, and now I will do the same yung sa PAGCOR nyo. Sasama ko na yung PAGCOR doon kasi hindi nga nire-remit. And I move on to my next point, which is sa Philippine Sports Commission. And this is directly related to your job. Sabi natin, yung mga youth natin, nag-online gaming. O sige, kulang ba sila sa activities? Bakit hindi tayo magpatayo ng more sports facilities? When we see our youth playing sports, tuwan-tuwa tayo, di ba? Pag nakita natin naging gold medal, wow, wala nang nag-away. Lahat nakatutok kay Kaloy Yulo dahil nanalo ng 2 gold medal. Lahat tayo masaya. Pinopondohan ba natin? According to Chairman Tenco, pinopondohan natin. The record shows 98.28 billion since 2019 to 2025. Nakakarating ba sa Philippine sports? Opo. Hindi. Ah, Hindi nakakarating. Hindi nakakarating. I'm telling you all now, hindi. Sana nakapagpatayo tayo ng sports facilities, football field, volleyball court, basketball court, lahat na ng klaseng sports facilities. Hindi nangyayari. I'm not blaming you. I'm blaming the system that we have. I need you to know na hindi nakakarating. All your hard work and your team, hindi nakakarating sa PhilHealth, hindi nakakarating sa Philippine Sports Commission. Yun lang naman yung point ko. And you've also made your point na your job is to give it to Treasury. So you've done your job. According to you, I believe you, pero hindi nakakarating. Senator Cayetano, may pagkakaiba po sa Philippine Sports. Buwanan po ako ang nagre-remit sa Philippine Sports. Hindi po bumababa ng 200 milyong piso kada buwan. Since your term. Sa term So ko sure po, kayo. ako po ay buwanan pagdating po nung Agis hanggang A15. Okay, that's good news. Diretso po ang cheque. Ano na po? Sa panahon ko po, nung bago pa lang po ako ay 180 million. Ngayon po ay nasa sa 215 to 220 million pesos po kada buwan. Diretso po ang 220 million kada buwan? pesos po. 220 million kada buwan? Opo. O sige. Sir, thank you very much for that.
unfortunately, wala si Senator Joel kasi kaming dalawa, ang pagkaalam namin, wala. So, Ang huli thank ko you for pong checking, clarifying. ma'am, ang huli pong checking na issue at na-remit kong personal sa Philippine Sports, 228 million. Ito Anong po month? ay para sa buwan ng Hulyo and June. Ibinigay po sa kanila noong July 17, 2025. Okay. Thank you very much. That is good information for So us to doon know. po ang pagkakaiba. Sa PhilHealth po, ang batas kailangan naming Sa padaanin Treasury. sa National Okay. Treasury. Pero sa Philippine Sports po, diretso po sa Philippine O, Sports. siguro we can Bukod just- po ito sa 100 milyong mga benefisyong ipinagkaloob namin sa mga nanalong atleta, gayon din po sa kanilang coaches and trainers. So Okay. yung binanggit ninyo si Kaloy Yulo, diretso ko pong inabot kay Kaloy Yulo Thank ang halos 30 milyong piso kasama po ang kanyang trainers at ang kanyang coach. Okay, very good. That's good to know, pero we will find out how come ang information namin hindi ganon. Buti nandito po kayo sa hearing We na to. can furnish you a, All right. if you do not mind, Chairman. Senator Cayetano, can we furnish you also the copies of our Alright. checks? Okay. So you can, Sige, salamat po. Chairman, thank you, thank Mr. you. Chair, quick interjection based sa interpellation ni Go Senator ahead po. Pia. Salamat po. Sa inyo lang po, Chair Tenko, sabi niyo po kay Senator Pia na gawa niyong ipababa sa mga online gaming operators yung mga billboards nila. So ibig pong sabihin at dapat kaya niyo rin pong patanggalin ang kanilang mga advertisements pa at yung links nila dun sa mga e-wallets. Opo, For the record, Mr. Chair. Opo, Senator Risa, ang nakapagpababa po ay ang Ad Standards Council. Sila po ang merong police power, sila po ang may karapatan na gawin to. Kaya po ang nangyari, ang PAGCOR po ay hindi lamang dahilan sa mga hearing na to, pero nung pong mga 7 buwan na nakakalipas, nag-umpisa na po kami makipag-usap sa kanila at ito na po ang naging resulta ng aming pakikipag-ugnayan sa Ad Standards Council. At base Salamat po sa Memorandum of Understanding na nabuo nyo sa Ad Standards Council. So, isang path po yon Yes, para talagang ma-regulate nyo yung Opo. mga isa po e-wallets sa na mga yan. ginagawa Salamat, namin Mr. para Chair. mahigpitan ng regulasyon, ma'am. All right, thank you. Salamat. Before we go to Senator Marcoleta, just a point of clarification. Kanina po, we presented a video. It's a government, unfortunately, it's a government website redirecting to a gambling site disguised as GCash. For your information, baka pwede po pakisilip pa Secretary Aguda. Ito po ay yung DTI, yung kanilang yung agency is Philippine National Trade Repository or PNTR. Doon po, pag pumunta ka sa kanilang website, i-redirect ka. Ewan ko kung ito ay fake na website, pero pag ginugel mo, dadalhin ka doon sa online na gambling. Salamat po. Yeah, go ahead quickly. Mr. Chair, yes, we are aware of this problem. It is we resolved this. This is a spoofing site and marami yung nagsusulputan na gito. And with your Alright. permission, Mr. Chair, we would take down and block the site right away. Thank you. Thank you very much. Now we go to Senator Marcoleta. Go ahead, sir. Thank you, Mr. Chair. Chairman Al, kanina sinasabi mo parang nabigla ka namang masyado. Pasensya na po. Mas problematic sa'yo yung mga illegal, sabi mo kanina. Ibig ba sabihin walang problema doon sa mga accredited mo tsaka mga approved online gaming operators? Hindi ko po, siguro po babaguhin ko. Ang sinasabi ko po hindi perfecto din yung mga legal na sites natin. Meron pong mga problemang na-enkwentro. Pero nagkakaroon po tayo ng isang mekanismo kung saan pwede pong magreklamo ang mga customer. Samantalang doon po sa legal, ay doon pong sa binanggit ko kanina, Senator Marcoleta, na halos kumulang sa 2,000 sulat buwan-buwan na natatanggap ng PAGCOR, 60% po doon ay ang tinutukay ay mga illegal na website. Ang sinasuggest namin in coordination with DICT, kausapin po ninyo yung mga platforms na kung saan silang nagpo-provide naman kasi ng avenue for the online gaming operators to function. Halimbawa, Google, kausapin niyo yung Amazon, kausapin niyo yung Twitter, Facebook. Doon lamang po
Mare-regulate na po ninyo sila eh. Lahat po ng illegal makikita na ninyo sa pakikipagtulungan po nung worldwide platforms. Nasa web silang lahat eh. Para hindi tayo maligaw kung saan tayo kasi sabi nyo kanina, nagsilitaw na ito, dumami ng dumami. Pero kung makikipag-ugnayan kayo dito sa mga platforms na ito, madali po ninyo silang ma-screen at mapahinto lahat yung mga illegal. Hindi po ba? Hindi po ba Tama po tama? kayo dyan. Kaya po naiulat ko at kung mamarapatin niyo po Senator Marcoleta, ang DICT Secretary na at ang CICC, ASEC o USEC na ang magpapaliwanag. Ano na po ang nagawa namin mga Hindi, hakbang? naintindihan ko po sa yun. Kaya mungkahin gusto lang ninyo. na para madali tayo, kayo po in coordination with DICT and CICT, kausapin po nitong mga worldwide platforms na to, madadali. Kasi kanina po nagsisip yung blame kasi doon sa e-wallet. Samantalang ang regulation po, kayo talaga eh. Dapat nga po magpasalamat kayo sa BSP na walang galang na po. Dahil sa ngayon, nakahanap tayo ng isang solusyon na pansamantala makatutulong po sa paglaganap nito, lalo na yung mga illegal na pwede pala nilang kahit papano suspindihin yung link na tumutulay sa mga e-wallet para masugpo po yung mga hindi mabuting nangyayari kagaya ng gustong ipasinag mamaya dito. Wala po kayong kagaya ng sinasabi ni Senator Pia kanina. Mukhang wala kayong in-institute na KYC measure sa mga inyong accredited and approved online gaming operators. Kasi kung meron yun, ang laki po ng maitutulong. Hindi basta-bastang nakakapasok yung mga tao na gustong sumali dito sa ganitong industriya. Sapagkat alam naman natin na very pernicious lalo na sa mga bata. Sa mga kapatid, kulang na kulang po yung regulatory measures po na dapat sana ay nakatatag na dyan. Para sa ganoon, ang pag-uusap siguro natin, konti na lang. So ngayon po parang nakikita namin, there is a complete breakdown of regulatory mechanism. Kaya po tayo nag-ship sa e-wallet sapagkat yung BSP mukhang meron silang karakarakan na measure na pwedeng ilatag gagaya ng nangyari kanina. Napagdiskitahan nga lang sila sapagkat nasabi pa niya ay 48 hours. Hindi ko naman alam na kaya palang gawin. Sinuggest ko lang, nagkataon lang po na pwede naman palang gawin. Paano kung wala silang ganoon? Sa mga kapatid, we are all dependent on PAGCOR's regulatory mechanism na wala pala. So, paano po yung masasabi ngayon na makakapagtatag po tayo ng regulatory mechanism? Sapagkat ang direction po ngayon, complete ban. Siguro kung complete ban, mas maganda na po sa akin yun eh. Ngayon, kung halimbawa pag-uusapan yung regulation, kung wala naman po kayong masasabi na mekanismo para i-regulate po natin sapagkat ang nakikita namin, dumadami ang problema, yung technology mas mabilis pa sa regulation, paano namin tatanggapin yung commitment ninyo na meron kayong kakayahan? Kasi kayo po yung regulator, yung charter nandito po eh. Kayo ang regulator, wala nang iba. Patutulong lang kayo sa iba kung kaya kayong tulungan. So how can we make sure na kaya po ng PAGCOR ang pagre-regulate? Salamat po sa katanungan niyo, Senator Marcoleta. Kung mamarapatin niyo po, hindi naman po sa wala kaming regulasyon. Meron po talaga kaming yung KYC binabanggit ninyo, yan po ay pinatutupad sa pangkasalukuyan. Kaya lang, tulad po ng sinasabi ko, ay hindi naman perfecto yung KYC proseso. Kung minsan po nagagamitan tayo ng mga fake na ID na kung saan nakapaglalaro yung hindi dapat makapaglaro. Pero gusto ko pong ipaalam sa inyo at maaaring i-furnish ko din po ng kopya ang committee. Meron pong rules and regulations tayo sa lahat po ng ating mga license operators. And Baka ang sinasabi mo, Chairman Al, yung regulatory framework for the issuance of gaming licenses for the establishment of gaming, ito po ay
November 22, 2023. Meron ka ring revised regulatory framework for the remote gaming platform, November 15, 2023. Meron ding Memorandum Circular number 6, September 20, 2016, galing sa Office of the President. Opo. Meron DILG Memorandum Circular 2018-25, February 28, 2018. Meron ka ring Circular Letter number CL 2021-012, February 6, 2021. Meron kang BSP Memorandum number M 2018-002, 17 January 2018. Meron kang Republic Act 9487, ito yung PAGCOR Charter. Ito ba ang sinasabi mo na regulatory environment na po pwede mong ilaban dito sa lumalaganap na o papalaki ng salot na sinasabi ng chairman kanina? Opo. Yun po, kaya kung mapapansin nyo, halos tuwing every quarter, nire-revisa po namin yan para po magkaroon nga ng mga adjustments. Pero Parang hindi ganun po yung nangyayari. Kaya nga lumitaw ngayon. Ang tendency na nga yung direction is total ban to online games. Kasi nga mukhang hindi nga nakikita na meron kayong kapasidad na magpatupad ng regulation. Ako personal, Chairman Al, Opo. gusto kong maniwala sana sa'yo. Pero kung naaalala mo, meron tayong naging pag-uusap tungkol sa ating constituents. Siguro 3 taon na nakararaan. Nandun pa ako sa kabilang house. Kung natatandaan mo pa, opo. Yung dalawa pong walang nangyari, hindi ba? hindi po, kami po yung nakikipag-ugnayan sa inyong tanggapan. Meron na pong dalawang Alam mo, nakasign sa inyo. Chairman Al, Opo. nandun po ako sa Congress, hindi po Opo. ako umalis doon. Hanggang sa ako'y maging senador. Kinalimutan ko na yung usapan natin. Kaya ako gusto kong, talagang by nature, gusto kong maniwala sa tao. Talagang dapat ganun, magtiwala tayo sa isa't isa. Pero pagka yung usapan, pinag-usapan, pagkatapos walang mangyayari, kaya parang nagdududa ako na sa bawat sagot mo, totoo kaya ito? Pwede kayang maniwala ako o hindi? Kasi meron akong meron akong karanasan sa iyo. Senator, Kasi ka na kung kailangan Opo, ko sabihin ito sapagkat ito importante, lalo na itong tinatalakay natin ngayon. naintindihan ko po kayo. Ang totoo po yung ating pinag-usapan ay ipinatutupad pa lang ngayong taong ito. Nagkaroon po ng mga delay sa pagbibili, sa procurement. Pero ang maliwanag po, Senator, Hindi ganun ang sinabi mo sa akin. Meron ka sinabing within the next 2 weeks. That was 3 years ago. actually not this. Malinaw ang aking memory, Chairman Pareho Alan. tayo. Birthday po yun ng isang kakilala natin nung nagkita tayo. Kaya nga, so meron timeline yun may time Opo. frame yun Hindi yung sasabihin Nagkaroon natin. po kasi ng problema sa procurement. Ako po hihingi ng paumanhin sa inyo sa kadahilan ng kailangan po palang humingi pa ng clearance sa isang ahensya ng gobyerno. So na-delay po yon. Naalala ko po nagkaroon din tayo ng Hindi follow-up. tayo kasi pwedeng magtiwala na kapag sinabi natin ngayon, hindi pala natin alam na meron palang iba't iba pang mga factors na i-consider. Kagaya ngayon, nag-uusap-usap tayo. Sasabihin mo sa amin na meron tayong framework, meron tayong regulation. Paano, on my own personal basis, paano ako maniniwala na kaya mong ipundar lahat ito? Bakit hindi ako maniniwala na pwede total ban na lang kasi talagang hindi naman po pwede yung regulation kasi nandiyan pa si Chairman Al Kung pwedeng palitan natin si Chairman Al, baka sakaling maniwala ako, magre-regulate muna tayo. Yun po yung usapin dito. Opo. Kung ako naman po ginagalang ko yung inyong paniniwala, pero gusto ko pong ipaabot sa Hindi inyo. paniniwala yung commitment nating dalawa. Kasi yung- ako, nung sinabi mo yon, sinabi ko na rin doon sa constituents. Mhm. So ako ngayon ang napahiya. Di bali na yon. Hindi ko naman pwedeng kasi sinabi sa akin ng chairman. Hindi, ako na pong gumawa ng paraan. Hindi lang po ako masisi ng mga tao. Opo, ako po sa harap ng lahat ay humihingi ng paumanhin. Pero gusto ko lang pong ipaabot sa inyo na hindi ko po personal na kasalanan. Nagkaroon po ng mga intervening events. Na-delay po talaga at alam naman po ng lahat Chairman, karirinig ko lang ngayon Halos 200 milyon ang naibibigay mo sa ahensya ng ating pamal. Marami ito, binasa ko sa iyo kanina. Opo. Iba't ibang ahensya. Yung pinag-usapan natin. Alam mo ba kung gaano ang halaga lang, no?
Nagkakahalaga po ng 4 na milyong piso. Masisira ba ang salita natin ng dahil doon lang? Ako po'y tulad ng sinabi ko, humihingi po ng Hindi, gusto ko kasi, Chairmanal, yung pagtitiwala sa isa't isa. Meron kang posisyon na kinakailangan ay pagtiwalaan ng ating mamamayan. Bawat sasabihin mo, maniwala ang taong bayan. Doon lang magmumula ang pagtitiwala ng mamamayan sa mga may posisyon na kagaya mo. Ngayon, pinag-uusapan natin isang social issue. Hindi natin alam kung yung regulation is the better option o total ban. Hindi natin alam yung social cost will be outweighed by the benefits that your organization or yung iyong sektor na kinakatawan ay makatutulong talaga rito. Ngayon, ang pinag-uusapan natin ang kapasidad mo. Paano mo masasabing mapaninindigan mo ang pagre-regulate? Kung halimbawa sa usapin lamang na simple, wag na yung sa akin. Sa iba't ibang panig ng ating lipunan na kinakatawan ng PAGCOR. Kasi mamaya merong magtatanong sa'yo, halimbawa, sino-sino ba yung naapektuhan na rito? Sino yung mga pamilyang nabiktima? Maaaring ako naniniwala doon. Pero kilala mo ba kung anong pangalan ng game, online game operator na yon? Na ginamit kung sino sa atin ang nabiktima na maaaring ikinalungkot ng pamilya, pinagsisihan ang nangyari. Alam niyo ba kung sino-sino yung mga tao na may-ari ng game, online gaming operator? Alam niyo po ba? Meron ba kayong listahan? Meron pong listahan. Senator. So, nasa legal po siya o Nasa legal po. O, yan Hindi ko po po kasi alam yung sino po yung iprepresentang with. Hindi ko po kasi kilala po. pero yung kinasangkutan at ano yung ginamit na platform, alam niyo kung sino-sinong may-ari ng online gaming, di ba? Alam niyo lahat. Opo. O ano yung gagawin po ninyo? Hindi ko po alam madidinig natin sa hapong ito tungkol dun sa reklamo. Kasi ganito po yun eh. Kailangan mapalitaw po natin na kayo po'y may kakayahan as a regulator. Siguro, wag na yung operator, as a regulator. Dito po nakasalalay kasi ang kapalaran ng napakaraming ahensya. Dito natin pag-uusapan, ando na po yung benefit na nabibigay nyo. Hindi naman po natin maikakaila yun. Kaya lang merong social cost nga po. Ito po yung titimbangin natin. Napakahirap sa panig namin magdesisyon kung wala kaming tiwala sa kakayahan ninyo na i-regulate nga po ito eh. Bilang ako, hindi ko alam kung saan ako boboto ngayon. Kasi kailangan matatag ang paniwala namin. Matatag ang regulator na yan. Baka sakaling dun muna ako kasi napakaraming natutulungan. Ngayon, kung hindi ako naniniwala sa kakayahan ng regulatory mechanism mo, total ban na lang. Wala. Mamili ka talaga. It may be a very hard choice, pero doon ako pipili. So ngayon, paano ako magdidesisyon kung hindi ako naniniwala? Kinakailangan tayo ngayong magdepende sa BSP sapagkat siya ay may kakayahan na suspindehin ang e-wallet. Ako hindi ko kilala po kung sino yung mga e-wallets na. But I think they can live up to their own eh. Siguro they can sacrifice siguro yung online gaming. I'm not sure how many percent is the online gaming in the market of e-wallet. Pero palagay ko, kung sila-sila lang, kahit siguro yung game operators na pwede lang itapon eh. Para sa akin. So, napipilitan tayo ngayon na pumunta sa ibang aspeto sapagkat nagkulang kayo sa regulation. Kasi kaya kung sinasabi kanina, huwag niyong bubugbugin yung isang side na gustong tumulong. So sometimes you are barking on the wrong tree, pero kayo pala yung dapat na magpundar ng regulation. Yun lang po ang gusto ko, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you very much, Senator Marcoleta.
We go now to Senator Win Gatchalian. Before that, before you ask questions, you can deliver, or are you going to deliver an opening remarks? Then after the opening remarks, you can ask questions. Thank you, Mr. Chairman. Well, Mr. Chairman, I just have a short opening remarks. Final ho natin itong proposal natin to strictly regulate online gambling dahil bilang chairman po ng Basic Education Committee, marami po akong nakakausap ng mga school owners and school administrators na sila na ho nagsasabi through text na nakikita nila yung kanilang mga estudyante, mga senior high school, ay naglalaro nitong mga online gambling. So ito yung patunay na yung sinasabi ni Senator Marcoleta na may failure of regulation. Now whether it's PAGCOR or it's BSP, but I'm saying meron talagang failure of regulation on the part of government. Dahil nakikita to ng ating mga school owners na mga bata, no? Senior high school, aged 16, 17, 18, naglalaro ng ganitong online gambling. Kaya ho tayo nag-file nitong proposal na i-heavily regulate itong mga online gambling. So meron po akong konting tanong sa PAGCOR at alam ko marami na hong natanong, Mr. Chairman, but this is to follow up some of the questions. Tatanungin ko si Chairman Tenko or anyone from the PAGCOR, itong piso game, no? Merong online gambling piso game, license ba ho to at accredited? Yung piso game. Attorney Luglug, the head of Sige po, electronic gaming. whoever's in charge dito sa licensing. Yes, Mr. Chair, it is licensed po, piso game. Itong Big Win 29, is it licensed? It is also licensed, Mr. Chair. May papakita akong screenshot re-record namin just yesterday. Papakita with your permission, Mr. Chairman. Go ahead, papakita lang Senator namin, no? Gatchalian. This is a 2-minute video recording ng piso game. Yan, so I asked my staff to register, Mr. Chairman. You said piso game, is win, ang taya dyan, piso-piso lang. Yun ang hindi ko ho alam kung ano. Pero tingnan ho natin, Mr. Chairman. Mr. Chair, I'm sorry. Yes po, sir. Mukhang hindi po yan po yung licensee po namin, sir. Because if you see the website, it's not licensed with us po. Well, ito po yung piso game na sinearch ho namin. Tingnan na lang ho natin. No, i-verify nyo na lang kung whether that is the license or unlicensed. Sandali lang naman ho to. So makikita ho natin, nakapasok ho siya kaagad, nag-register. No, pwede na ho siya maglaro ngayon, Mr. Chairman. No KYC, no ID verification, no biometrics, yan ho. But let's continue. No? And meron pong e-wallet capabilities and pwede rin i-link yung bank account mo. So ibig sabihin kung meron kang mumunting bank account, pwede mo rin i-link yan. No? So makikita ho natin, kasi kanina pinag-uusapan na ho natin yung KYC, but clearly, ito yesterday lang ho to, Mr. Chairman, no? Walang KYC. So we'll go to itong Big Win 29, who's also a registered, yan. Hindi ho akin ho yan, ha? Hindi ho akin yan. Hindi akin ho yan, Mr. Chairman. No? Small win lang ho tayo, small win. Yan ho, Mr. Chairman, pinaregister ko rin ho yung staff ko yesterday. Yan po. Nalagay number, password. Yan po. Yan, may nakasulat na PAGCOR to make, yan, registered. Registered na ho, Attorney Luglug. Pwede ka na maglaro. No?
So nasaan yung KYC na sinasabi natin? Kahapon lang ho to. So naglolokohan ba ho tayo? Nasaan ho yung KYC? Well, Narinig ko kanina pa ulit-ulit, may bagong KYC, may bagong KYC. Nasaan ho yung KYC? Di ba? At ang kasamaan ho dito, nakakonect rin ho ito sa mga online platforms. No? Whether GCash, Paymaya, pwede hong nakalink ho to lahat. Yun po yung delikado dito. So ang tanong ko, anong nangyari? yes, Mr. Chair, dun sa first presented po, Mr. Chair, that is an illegal website po, Mr. Chair. Because that is not one of our listed websites. Pero this one po, it is a listed website. We will investigate po. Why? Bakit hindi na-investigate? Pasarado nyo na kaagad. Yes, Mr. Chair. Obvious naman ho na kung ngayon may bata, may high school, papasok ho dyan ngayon, pwede na siya maglaro. So yun yung sinasabi ho kanina ni Senator Marcoleta, failure of regulation. Dahil usap ho tayo ng usap dito, pangako ho tayo ng pangako, hindi naman ho na aksyonan. Di ba ho? Kaya ho useless yung puro pangako lang dahil sa action walang nangyayari. So, kung i-review nyo lahat po ng licenses nyo, 22,000 games, I believe. Tama ba? Ilan po ang games na na-authorize? More or less, Mr. Chair. 2,000 games. Ilan licensees? 7 plus. 76 po. 76. I-review nyo ho kasi meron pang nakakalusot sa ginagawa ho ninyong regulation. Hindi ho effective yung nangyayaring regulation. May tanong ako sa'yo. Tinanong ho to ni Senator Zubiri kanina. Ilan po ang currently na naglalaro ngayon? Ilang active players po sa online gaming? Papakita ko ngayon. I'll show the slide. Kasi nagulat nung nakita ko ito, nahulog ako, Senator Zubiri, sa upuan ko. 32 million ang sugalero sa bansa ho natin. 1/3 ng population ho natin sugalero. 1/2 ng adult population, kasi ang adult is 60 million, sugalero. Nung nakita ko ho ito, Mr. Chairman, mahulog ako sa upuan ko eh. May we ask the chairman, may we ask lang where the source was from? PAGCOR. Agcor. This is from PAGCOR. Kaya yung bansa ho natin, kinakain ho dahan-dahan ng pagsusugal. Kaya tama ho si Senator Zubiri kanina. Dahan-dahan ho tayo, kinakain ho nitong pagsusugal. Kaya dapat nung nakita nyo na ho, nung 2024, 8 million na last year. Dapat ho, naging mas maingat na ho tayo. Diba? Naging mas maingat lang ho tayo nung maraming mga senador nag-file na ng kanya-kanya ng mga bill to ban, to regulate. Pero to speak today, as we speak, 32 million ang sugalero. Kalahati ng adult population ho natin nagsusugal. Kaya ho talagang makikita ho natin mga vendors, mga jeepney drivers, mga tricycle drivers, nandyan na ho. An increase of almost 200% from last year. Senator Zubiri, yan yung kaninang tinatanong niyo ho. Kaya nakakatakot ho. Kung hindi ho natin to ihinto, tingin ko, by next year, all adult population sugalero na ho dito sa atin. Ang nakakatakot pa ho dito, pinakita rin ho natin na nakakalusot pa yung ibang mga games, no? Ibang mga operators. Hindi ho effective yung ginagawa nating regulation. Hindi ho sila natatakot. Kaya dapat pagtapos ho nitong hearing na ito, my advice to PAGCOR, isarado na ho lahat ng mga violators kasi nakakatakot na ho yung nangyayari ngayon. Mr. Chairman, I'll show another, ito naman para sa, kasi naguluhan rin po ako, Senator Zubiri, sa sagot ng BSP. Sabi, within 24 hours, yung in-app, mawawala na ho yan. Tama po ba? Yes, Your Honor. So wala na ho kami makikita sa GCash na yung pag pinindot nyo po yung link, papasok ka sa gaming.
Actually, meron rin akong screenshot, Mr. Wala na Chairman. po. Wala na po, Your Can- Honor. can- And can it's- we show- sorry, can we show that? 48 hours. po Ito yung yung GCash. Ito deadline. yung sinasabi kanina ni Senator Cayetano at ni Senator Zubiri. Yan ho yung GCash. Yan. Ito, alam ho ng mga may GCash rin ho ako. Kaya, yan, pag pumunta ho tayo dyan sa games, yan. Inside the GCash app, pwede ka nang magsugal. Tama ho? Sa ngayon po, but that's the one we instructed the BSP supervised institutions to take down. Okay. So yan, hindi na ho namin makikita ho yan. Hindi na ho after 48 hours. After 48 hours. Pero itong papakita ho namin yung isang illegal online gambling. It's called 1xBet. Yan. Papakita ho natin. Ito illegal gambling, Chairman Tenko. Pero may na-observe kami dito sa illegal gambling site. Can you show that? We'll just show the screen recording. Ito. Dito sa 1xBet, pwede ring mag-link sa mga bangko, pwedeng mag-link sa mga e-wallets. We'll just show that. No? So, ibig sabihin, yung mga illegal, pwede ring i-link yung savings account mo, pwede mo ring gamitin yung GCash, tumaya doon sa mga illegal. Your Honor, we instruct the BSP supervised institutions to make sure that they check their merchants before they provide financial services to them, Your Honor. So, bawal po for a mobile payment app. Can you go back yung app lang, Carla? Yan. Tingnan ho, yung taas pa. Yan, Paymaya, GCash, lahat. Pwede mong GoTime, BDO, lahat. Lahat ng bangko na pwedeng sipsipin yung account mo o pera mo, nakalagay ho dyan. So ang punto ko ho, Mr. Deputy Governor, hinihigpitan ho natin sa sa legal online gambling, pero yung mga illegal, grabe ho. At ako, sasabihin ko na ho sa inyo, useless lang ho kausapin yung GCash at Paymaya. Dahil kumikita sila legal o illegal eh. Useless ho sila. Pagkakausapin ho natin sila, sasabihin nila, ginagawa nila yung pagre-review, pero lalabas lang ho yan sa kabilang tenga. Kasi kumikita, whether legal, illegal, kumikita ho sila. Alam naman ho natin yan. That's why, po, Your Honor, we are putting the regulations in place so that it will not be permissible for them to service to provide links from the mobile apps. Mobile apps meaning GCash, Maya, to here. Ang aming gustong mangyari, basta e-wallet ka, bawal na i-link. Whether illegal or legal. Simplehan na lang ho natin. Wag na natin i-mandato itong mga GCash na sila ang mag-screen kung legal o illegal. Hindi nila ho gagawin yan. Yan ho ebidensya. Kahapon lang ho to. Yan po yung ebidensya. Kasi kumikita sila doon. Kaya ho kanina, narinig ko yung inyong sagot kay Senator Zubiri na pinag-aaralan pa. Wala na ho dapat pag-aralan dahil alam ho natin na yung GCash nakalink ho sa illegal. I-verify, we will Wala no i-verify. Ano yung ebidensya? what I meant, Your Honor, is we will bring this to them and also inquire what No, what we why is want, this ang there? regulation na gusto ho namin, sinabi nyo na ho kanina walang in-app. And we thank you for that because yan talaga isang source ng online gambling boom in the Philippines. Ang gusto ho namin, i-delink na lahat sa mga online gambling. Wala nang e-wallet, wala nang bangko ang pwedeng nakalink sa mga online gambling. Yun ang gusto ho namin. Pwede ba ho natin makita ho yun?
We'll take note of that, Your Honor, and then Bakit hindi pwede? Bakit hindi ho kasi pwede? po kung legitimate and licensed po yung merchant, then it may But be ito, construed. XBet is illegal. At Ay, tanong pag ko si illegal Attorney po- Luglug, is this illegal si XBet? It's illegal, Mr. Chair. Correct. Pag may illegal, we can directly bring this to the Yeah, but they are, DXI. di nga nila ginagawa kasi kumikita nga ho sila doon. That's the point. Kagaya ho ngayon, anong penalty ho ng GCash na konektado sila sa illegal? Anong penalty na i-impose nyo? We can impose po administrative sanctions. What is it? on What's the them. administrative sanction? It could be from non-monetary, like warning, reprimand, suspension, or even monetary. Yeah, well, how much is the monetary for this? Yes, we have to determine the Just give me a falls range. under. Give me a range. How much the monetary? If it's a continuing violation, Your Honor, we penalize with 100,000 for every pesos for every day of violation. Walang kwenta ho yan sa GCash. Walang kwenta ho yan sa GCash. GCash is the biggest unicorn of our country. Tama ho? It's the only and the biggest unicorn company of our country. Yung 100,000 ho, walang kwenta ho yan sa kanila. Habang pinapenalize ho nila natin sila ng 100,000, kumukuha naman sila ng sugal sa mga kabataan ho natin. Yun po yung aking punto. Kaya ang aming gusto, narinig ko si Senator Zubiri, kaya ang pinaka madali at simple, wag na natin ipalink itong mga bangko at e-payments, e-wallet payments sa lahat ng mga online gambling, whether illegal or legal, kasi hindi ho effective. Yun ang gusto ho namin makita. So, Your Honor, we can immediately take action on the illegal, and of course we can apply the sanctions. Yun pong 100,000, that's a continuing violation. 100,000 a day po yun hanggat hindi nila tinitake down yung what is against the policy, Your Honor. But kayo, who reviews all of these illegal gambling sites and investigates the link to e-wallet? Sinong agency? Is it PAGCOR or is it BSP? Itong 1xBet, sino ho ang dapat ho kasi kami nakita ho namin 'yan. So kayo ho, BSP ba ho ang titingin sa lahat ng illegal websites na nakadikit ho, na nakalink ho sila? Your Honor, before the banks and the e-wallets register these as merchants, they're required to present their licenses, SEC registration, BIR, and business permits in order for the service to be provided to them, Your Honor. So if they're able to present valid requirements like that, then we will still look into how what handle can be used in order. But to if disallow. 60%, sabi ko kanina narinig ko si Chairman, if 60% of online gambling comes from illegal, then meaning you have to check that 60% one by one whether they're connected or not connected. And then I'm telling you now, I don't think BSP can do that. No. But Your So- Honor, yeah. So our prayer and our request is to completely delink it. No? Wag na natin antayin pa na umabot ng 60 million yung sugalero sa atin tsaka tayo aakto. Kasi aakyat, pag wala tayong gagawin, aakyat yun ng 60 million. I'm telling you. So Mr. Chairman, that's it for now. I'll continue during the next round. Thank you, Senator Gatchalian. Before we proceed and ask the family of the victims, nandito po sila present. Bago po yan, Committee Secretary, can you please invite the Central Bank Governor? Because we're talking of policy here. Ayoko pong mga Vice Governor kung sino yan. It's not that disrespecting yung position, pero I want to see the Central Bank Governor here. Because we're talking of policy here. Parang nahihirapan si Vice Gov sumagot. Kaya gusto ko po yung governor mismo. Pangalawa, hanapin din. Try to find itong mga head representative nito mga 1xBet na ito. Siguro makipag-ugnayan tayo sa PAGCOR, lahat ng illegal sites na ito.
And siguro with the help of the PNP Cybercrime and the NBI para madala po yung mga tao na yan dito, dalhin dito sa next committee hearing. All right. We now proceed and listen dito po sa dinadaanan na paghihirap po ng family ng victims. Narito po ngayon. Nandito po ba kayo, Ma'am Arsenia Concha? Pakisabi lang po ang inyong pangalan at ano po ang relasyon ninyo doon sa biktima po. At ano po nangyari, ma'am? Akong pangalan Arsenia Concha. Akong anak katong naghikog. Ang Hikog Boys, Big T. Bisaya po siya, first time po niya sa Manila. She's my constituent in Alright. Southern Bukidnon. Sige, So if go all right, sir, Mr. Chairman, I can translate. Sige, go ahead. Opo. Sige po, nanay. Nahibalaan na lang namo sa paghikog na niya nga ing ana day ang iyang gihimo. So nalaman po nila nung nag-suicide po siya, yan palang ginagawa niya, yung ginawa niyang online gambling. In ana gyud senador. Kay nahibalaan namo nga buhat siya ging atok kay naa mo na siya gilista nga ing ana iyang napitli. So natalo daw, ginawa niya yun dahil sa talo niya po sa online. Murag talo jud na gambling. siya. Oh. Talo gid niya sa in ana nga sugal. Pildi siya na no? Sa, Oo na pildi. o nakakuha sa kwarta sa iyang Nakakuha siya negosyo, no? kwarta sa kanang kahang. Yeah, kasi ang anak po niya was a gas cashier sa gasoline station. At dahil nalulung nga na addict na siya sa online gambling, ay tempted po siya, no, as many cases of the PNP will show, tempted po siya magnakaw. At dahil sa pagnanakaw ay ginamit po sa online gambling at yun nga po, talo naman at siya po ay nag-suicide. Tama na eh. Oo. Hindi niya babayaran. Opo. Napay, gusto ni mo idugang na eh. Nahibala naman gud namo nga naging ato siya kay dibi ato siya sugarol, di man to manabong. Yun ato ra gid ang iyang sayop. So, ang ibig sabihin niyan po, hindi po siya sugarol, hindi po siya nagpupusta dahil nga dito sa online gambling, siguro nalulung siya dahil napakadali na. No? Wala naman casino sa amin eh. Wala naman pong mga gambling activities doon sa Bukidnon. Barangay na tulungan po si nanay. That's a rural town, barangay of Kibawe, Bukidnon. The mayor is here, Mayor Jimboy Ang Ramanes. And they can confirm na wala namang gambling activities dyan sa amin sa Mindanao. Kundi ito. Tama po na So tungod sining online gambling sa telepono, moto Oo. nagsulod siya dito sa pagsugarol. Nasugarol siya. Yan. Sana mapakinggan po ng ating policy makers. This is the face of the Filipino today. Lalo na sa probinsya at masang Pilipino. Nandito rin, Senator Zubiri, with the indulgence of our colleagues here, si Ginoong Antonio Concha, pinsan daw po ito nung biktima. Ano ho nalalaman ninyo tungkol ho dito sa, wala ho bang hindi na nyo na monitor na nalululong po sa sugal yung biktima? At to the point na ninanakaw na po yung pera sa kaha? Sa pagkaalam ko po sa kanya, narinig ko na naglalaro siya kasama kasi may mga pamangkin rin ako na naglalaro ng ganoon online gaming. Pero hindi ko po alam na Sir, sandali lang. Linawin po natin kasi may pagkakaiba po yung online gaming, mga basketball, mga kono, walang pustahan. Online gambling, yun po yung may pustahan. Go ahead po. online gambling. Kasi nag-uusap-usap sila nung mga pamangkin ko. Naglalaro raw siya pero hindi ko alam na malalaki na pala yung sugal niya. You say malalaki ang sugal, magkano daw ang talo niya kada araw o pustahan? Hindi ko po rin alam kung paano magkano yung sinusugal niya. Basta't nag-uusap-usap lang sila, parang wala lang, parang casual lang yung pag-uusap. Hindi naman
sinasabi niya na natalo siya ng ganun kalaking halaga. So, parang ginawa lang nila ng libangan. So, hindi ko na po na alam na nalululong na pala siya sa sugal. Okay. Mayor, kayo yung mayor, ano? Magkano sa pagkakaalam niyo ho yung kwenta po ng may-ari ng gasolinahan po na yun ang nakuha po ng biktima natin mula sa kaha? Yeah, hello. Mayong hapon sa tanan. Sa pagkakaalam ko, kasi before we went here in Manila, nag-usap kami and sinulat ko yung affidavit kasi na-interview ko si nanay. Ang nangyari at first, nakadispal ko siya ng worth 16,000 pesos. So, yun, problema na yun. So, ang ginawa ni nanay, kasi mahal niya ang kanyang anak, binayaran niya. So, okay na, wala nang problema. Patuloy pa din, nagtatrabaho ng gas station. Pangalawa, may nagamit siya sa gas station na 42,000 pesos. Yun na talaga ang problema. Hindi na niya nakayanan. So, hindi ka alam ni nanay na may 42,000 na utang pa din. Diyan na niya nalalaman na wala na yung anak. So, kaya ba sa akin parang guilty talaga yung bata. Kasi alam ng bata na 26 years old, ang pangalan na si Brian Concha, na naawa siya sa nanay niya. Kasi sino bang, alam nila pamilya mahirap eh. So through him, hindi niya makayanan, nag-commit ng suicide. Siya po ba ang breadwinner or siya po ba yung kumikita doon sa pamilya na yan? Sort of, nagtulong din si Brian, yung anak ni nanay, na magbigay. Kasi may one time na nananalo siya na 2,000. Sabi ni nanay na yung si Brian nagbili ng mga grocery para ibigay sa kanya. So, yun niya na-confirm na yung anak niya talaga naglaro ng online gambling. Pwede natin matanong, Mr. Chairman, kung ano yung laro na ginawa niya. Kung maalala po ni maybe yung pamangkin o yung pinsan ng biktima, anong mga laro po yan? Scatter ba yan? Anong klaseng laro? Scatter. Scatter po, Senator. Scatter. And scatter is, maybe ask the PAGCOR, scatter is which platform? Who operator does scatter? Scatter is a game that is being used by all operators. All operators? Yes. There are Okay. game providers, Senator Subiri, wherein the operators hook up to game providers. Because not all operators have their own platforms. Not So you all. cannot, we cannot pinpoint the scatter particular because all the platforms use Yeah, scatter. the scatter is a form of a game that is used by many operators. Yeah. Pardon my ignorance, as you know, I don't play this, so I don't know. So, It's like a yes. slot machine game Okay. wherein you win by mga lines and whatever. Okay. Magkano po ang taya, Mr. Chair, Chairman Tenko, sa bawat pindot? Kasi may mga balita, may nagsabing 10 piso, may nagsabing 50. Ano It minimum? ranges from 10 to pataas po. Pero normally it's about average mga 20 pesos po isang taya. 20 pesos. Yes, sir. Ano, isang pindot po yun, sir? Isang pindot po. 20 pesos kagad? Oh, may 10, may 20 po. Oh, tapos gaano ho ka-often na manalo ka yung kapapindot mo, tatama ka ng jackpot or Well, kung ano man yan. sa regulation po ng PAGCOR, meron pong 97% po ang return to player. Yung pong sa bawat 100 pisong itinataya ng tao, 97 pesos po nun, yun din po umiikot sa mga ibang mananaya. Tapos 3% lang po talaga yung kumbaga yun ang napupunta sa operator. So, ang ano po rito pag may natalo ngayon, may nanalo namang iba and so on and so forth. So, but the regulation is 97% po sa algorithm na program na dapat iniikot po yun, Senator Tulfo. Yun nga po yung napagtataka ho dito, mga kasamahan.
Dahil sa sinasabi nga ng PAGCOR, 97% bumabalik. Tama po ba, Chairman? 97? Po, yun po yung RTP kung tawagin. Opo. Lahat po yun, maski po integrated resorts, yung malalaki pong land base, Opo. 97% po, Senator. Dahil po dito, correct me if I'm wrong, dahil nakita lang 97, parang bumabalik yung pera nila, hindi nga lang nila kina-cash out, na laro na laro, di ba? Hanggang sa matalo na, nung makatikim ng talo, nilaro pa rin yung panalo, tuloy-tuloy na, dagdag na ho ng dagdag yung panaya niya. Tama po ba? Tama po yun. Meron pong nangyayaring hindi nagka-cash out dahil naiengganyo. Meron din naman po, Senator, na wise gambler at marami din po yun. Kaagad ikina-cash out yung panalo. Pagkatapos, lalaro na naman sa ibang araw yun. Mr. Chairman, siguro para we can end the questions sa atong mga biktima, ibisaya ko na lang, Mr. Chairman, para maintindihan. Go ahead. Nanay, nakay gusto isulti sa ato mga ahensya sa gobyerno karon na gibati nimo karon sa imong kasing-kasing, no? Meron ba kayong gustong sabihin sa kanila, nanay, na para matigil na hindi na nangyari sa anak mo, nay, kay luoy kay imong pamilya? Kung pwede lang unta ka ng maundang unta na siya nga sugal ba? Kay pati mga gagmayng bata ka mauna baya. Di maliit na bata, gagmay na bata, kabalo na. Mauna mo. Basta kabalo nag-cellphone. Basta kabalo mag-cellphone. Marunong mag-cellphone. So, salamat na ya. Sa imong pag-anhi, Mayor, thank you for the opportunities. O kay Antonio Concha, salamat. Salamat. Unless other members would like to ask them questions. If our colleagues do not have any more questions, well, with that, everyone present here, especially our colleagues, thank you for your time and participation in this public hearing. Rest assured that we will have next hearing. We will find a feasible date within the month, or if not, ang target po natin ay mag-hearing po tayo once or twice a month. So be ready, Committee Secretary. Mr. Chair. Go ahead po. Mr. Chair, bago lang pong i-suspend dito, siguro yung condolences po ng buong komite namin sa pangunguna ni Chair Erwin sa pamilyang Concha. At salamat, dagang salamat kay Mayor. At hindi lang po sa kanya, Madam Chair, Madam Risa, to all, no? Sa lahat na mga nabiktima sa online gambling, kung sila man ay ang mga pamilya na nagbigti, yung anak, yung nanay, yung tatay, o yung mga establishments na hinold up nitong mga sugarol na ito dahil sa lulong sila sa online gambling. We give our condolences to all these families po. At the same time, Chairman Tenko, baka pwede po natin tulungan yung family ng victim. Ihilingin ko po, Chairman, na kung papayagan ako ni Senator Subiri, bala ko po talaga ilapitan na sila at gusto ko rin malaman kung una, saan po ba nakapaglaro sila, ano po ba yung mga sirkumstansya. So kung papayagan ako ni Senator Subiri na makausap sila, kasama naman ni Mayor bilang at gusto ko rin tulad nila magpaabot ng aming pakikiramay sa nangyari sa inyong anak. At ako po ilalapit sa inyo para makipag-ugnayan at malaman kung paano kami, sa anong paraan kami makatutulong kahit para maibsiyan yung inyong dinadaanang karanasan sa pangkasalukuyan. Maraming salamat, Chairman. Chairman Al, thank you. Salamat po. Bago ko po tuluyang isuspindi ang hearing, balikan ko lamang po si Central Bank Vice Governor Tagonan. Sir, sabi niyo ho, 48 hours sususpindihin ho ninyo yung mga gaming apps sa e-wallets. Tama po ba ang pagkaintindi ko? Yes, Mr. Chair. Okay, I'm taking your word po. So we'll give you actually more than 48 hours. So Sunday morning, wala na po tayong makita pag pumunta tayo sa mga e-wallets na yan, ng mga games na yan, na i-redirect tayo sa mga games. Tama po ba? Yes, Mr. Chair. Sige po. Just to Go ahead, clarify, mawawala yung in-app, di ba? Mawawala yung in-app. Pero pwede pa rin mag-link yung e-wallet, mga bangko, e-wallet, tsaka mga bangko dito sa mga online gambling, whether illegal or legal. Pwede pa rin sila mag-link, correct?
Para to clarify, because kami ni Senator Zubiri, kanina pa kami nag-uusap, parang naguguluhan kami sa sagot. Not from the app po. Not from the app. Not from the app. Correct. Kasi for example, pupunta ako doon sa Big Win 2. Tapos nakasulat doon, e-wallet. Pwede kong i-link doon. Correct? Tuloy pa yon, correct? Opo, kasi it falls part of the basic payment service. Yun ang gusto ho namin putulin. Yun ang gusto namin putulin. Kasi pwede ka nga maglaro sa in-app. Ngayon, tatanggalin mo na yung in-app. Pero pagpasok mo doon sa yung, ano ba, big Win, pwede mo na i-link yung e-wallet mo. Pwede mo i-link yung bank account mo. Correct? Tama po ba? Can you use the mic para From the video you showed, Mr. Chair, it No, not appears- only from the video, but moving forward. No, para klaro, you're only banning the in-app capabilities, but the linking pwede pa rin. the linking to online to licensed online gambling operators, yun po yung if they do it from the operator's side. Pero yung pag illegal talaga definitely hindi. Oh, pwede mo pa the long and short answer pwede pa rin. Correct? Pwede For mo i-link. licensed Yes, for license. Pero I demonstrated pati unlicensed pwede rin. yun po yung surveillance. Kaya nga ang aming hinihiling sa inyo, license, unlicensed, wag nyo nang i-link. Kasi kagaya po nung narinig nating kwento, pag may GCash ka, papasok ka sa Big Win, pwede mo na i-link si GCash mo doon eh. Ganun rin yun. Ganun rin yun. Correct? Pwede mo pa rin gamitin yung GCash mo. At alam natin, marami sa ating mga simpleng kababayan, ang gamit ho nila ay GCash ngayon. Yes, may just add to Senator Gatchalian's, Mr. Chairman, questioning, because my media I have a group chat with the media, and they're asking us to clarify. Kasi right now, lumalabas as Philippine Star, Inquirer, you're delinking the e-wallets to the online gaming or gambling platforms. Pero what you're only taking out pala is the app presented there, the in-app. In other words, pwede pa rin sila magsugal at gamitin yung e-wallets to pay. Correct, sir? For the licensed gaming operators. Yeah, because we don't want to provide false hopes for this. Because if all we know, yung nangyari po sa biktima, baka e-wallet din ang ginamit nun. Maybe we can ask Sir Antonio. Sir Antonio, yung binayad ba nila? Anong binayad nila? GCash? Paymaya? GCash po. Ayun, GCash. So let's make sure we don't provide false hope. Be clear with your instruction of the BSP. Because what ultimately we want is de-link. Hindi talaga sila makabayad. Tama si Chairman Al, kung gusto nila pumunta sa pay station, pumunta sila sa pay station or some sort of novel idea like what you do with betting stations in horse racing and even in Sabong now they do betting stations. But right now let us put this in proper perspective. You have taken gambling home. You no longer go to the casino to gamble. You have brought it to your home. Sa loob ng banyo habang natutulog yung pamilya, naglalaro ng online gambling ang anak, ang tatay, ang nanay. At dinala nyo po sa loob ng tahanan because of the e-wallets. In the absence of the e-wallets, hindi po ganito kalaki, 32 million ang lulong na yun o nagsusugal. Your Honor, Mr. Deputy Governor. I hope, pardon me for sounding, I am just very emotional. Because people in my district, all the way in Bukidnon, are gambling addicts because of these Sanamagan online gambling operators. How dare they go to these places and enter the homes of these families, and they're killing people and making them into criminals, even police officers. Nandito si General. Police officers. Nag-hold up. Namamaril ng tao. Forbida, pesting yawa. Okay. We should really fix that, Your Honor, Mr. Chairman. We have
to work this out and make this right for the So, people. Mr. Chairman. Go ahead, Senator Risa. Salamat, Mr. Chair. Sirs, both Chair Tenko at Deputy Governor Tangonan, ayaw ko ring maiwan lang sa false hopes. Parang may putol sa connect na dapat mangyari eh. From the end of PAGCOR, Chair Tenko, pwede nyo na bang utusan yung mga online gambling platforms na bawal silang magbukas at mag-maintain ng account sa mga e-wallets? And from the end of Bangko Sentral, Deputy Governor Tangonan, pwede na bang utusan yung mga e-wallet na bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account doon naman po sa mga online gambling platform? Para yung gap, yung disconnect, kaya nagkakaroon lang ng false hope, makonect po natin at masimulan nyo ng magkaroon ng concrete hope, solution dun sa hinahanap ng aming komite. Senator Ontiveros, yung pong sa PAGCOR ay i-verify ko dahil ang alam ko po, maski ang BSP, ang ruling is any licensed operator, whether land-based or online, ay pwedeng makipagtransaksyon sa anumang uri ng pagbabayad na ginagamit ng BSP. So pati po I yung cannot- solusyon galing sa PAGCOR, ang sagot nasa Bangko Sentral Opo, din. eh. Okay po, so Alin pong- Deputy Governor yun. Tangonan, So amin pong kailangan ayoko pong sumagot sa inyo rin. sige po. to Baka give po. makasagot kayo, Deputy Governor Tangonan, sa aming komite. Pwede nyo na bang utusan pareho yung mga e-wallet at yung mga online gambling platforms, bawal na silang magbukas at mag-maintain ng account sa isa't isa on pain of whatever penalty na pwede nyo nang ipato sa kanila ngayon pa lang, bago pa umabot dun sa deadline na sinasabi ni Chair na Sunday morning. We will coordinate with the PAGCOR po, and at the same time, yun pong talagang pag illegal po yung online gaming operators, yun we can take immediate action kasi po illegal yun eh. Pero yung mga licensed po, yun po yung kailangan namin aralin. Although in our final policy that we're crafting, nandun naman po yung mga restrictions Yes, sir. limiting the use of I understand, Deputy Governor. Kaya alam mukhang pati yung restrictions hindi sumasapat. So baka po aside from coordinating with BSP, pwede nyo pong i-update ang komite through our chair. Ano po yung concrete steps, solution na po na pwede nyong simulang gawin before until Sunday morning. Kasi kahit po yung, sige po, simulan nyo na sa mga illegal, pero kahit yung mga legal, they account for 40%. And hindi po maliit na percentage po yon. Salamat, Mr. Chair. Thank you Your very Honor, if I may recall, I took a look at the case of Isabong. As soon as the Office of the President banned the Isabong, we immediately took down all links and even closed the payment system for transmitting bets or payments to the Isabong on the strength of that policy, Your Honor. Well, Deputy Governor, bago pa, wag naman sana kailangan pa intayin umaksyon yung Office of the President, although it may come out sa committee report na pangungunahan ng chair namin, ang komite. But yun na nga po, baka at the level of Bangko Sentral, pwede na pong simulang gawa ng bahagi ng konkretong solusyon. Thank We'll you, Mr. Chair. consult with our legal office. Vice Governor, gusto po sa susunod po na hearing. Well, hindi po, kung hindi ikaw, gusto ko po makita yung Governor. Meron na po kayong solusyon dito. Okay, please inform the Governor. We want a clear and concise solution. Kaya po tayo nag-uusap-usap dito. Kami ho dito, majority po sa amin, ayaw namin sa online gambling. Kayo po sa gobyerno nakikiusap na kung po pwede, kasi nga po malaki malulugi. Kami ho, kung kami tatanungin nyo, wala kami pakialam. Kaya malugi ho tayo because of the fact na yung social ills right now outweighs doon sa benefits. Nakikiusap po kayo ngayon na kung kami lang tatanungin kung pwede kami magdesisyon, iba na ho lahat ng online gambling whether legal or illegal. Kaya nga ho tayo na nag-usap-usap. Kung gusto po namin, maglatag kayo ng konkretong solusyon. Ganon din po kayo PAGCOR. Okay, pakikinggan ho natin. Next hearing po, bigyan nyo kami ng konkretong solusyon. Kasi isa po sa mga konkreto na gusto namin
Kaya po lumala ang online gambling dahil po sa mga e-wallet. Sa totoo lang ho. Dati ho, yung mga online sabong na yun, may mga agent pa. So medyo nahihirapan pa yung tao. Pupunta muna sa kung saan-saan. Pupunta sa mga pay station. Ngayon ho, sa telepono na lamang, pwede na magsugal. So we want a concrete solution, BSP. PAGCOR, ganun din po. Lahat po kayo, pati DICT, pati po ang ating law enforcement agencies, magkikita po tayo sa next hearing. So, yun lamang po, yun po. At the same time, si Senator Aling Cayetano is requesting po to suspend na rin the hearing, yung kanyang Committee on Banks, Financial Institutions, and Currencies, in behalf of its chair, si Senator Cayetano nga po. With that, we appreciate po. Go ahead. Before you're fine, I just want to point out that this is the first time in the history of the Senate, as far as I can remember, that there are 5 committees hearing. Under our rules, it's usually a maximum of 4, but we ask permission from the plenary. This is a both majority and minority supported measure. If there's a quadcom in the House, this is the pentacom. Huh? Pentacom. Ito yung talagang 5 committees to show how important it is that we resolve this problem of online gambling. But anyway, Thank you, Mr. Chairman. Mr. Thank Chairman, you. just a quick, Go ahead quick po, go reaction, ahead. Mr. Chairman. Mr. Chairman, I heard Chairman Tenko answered Senator Pia that the advertising were taken down. Tama po ba? Advertising for legal. Yung pong lahat ng nasasakop namin ang ibinabano namin. So that ang tawag doon legal, mga legal licensees to. Karamihan, wala naman pong masyadong outdoor billboards yung illegal. And ginawa niyo ho to dahil yung moral hazard ng gambling, correct? Kasama na po doon yung, kasi nga nadadaan, nakikita at nakakainggan niya. Iyan po yung aking punto. Kaya sa BSP, kay Deputy Governor, kung ginawa ho ng PAGCOR, kahit na legal yung kanilang licensees, dahil sa moral hazard, ibinaba nila lahat ng kanilang advertising. Kaya hindi ko ho makita bakit yung pinoproteksyonan yung mga quote-unquote legal online gambling companies kahit na may moral hazard na nangyayari sa ating bansa. Kung sila gumawa ho sila ng proactive action kahit na legal, no, binaba nila yung advertising, hindi ko ho makita kung bakit ayaw niyong gawin yun. Nakikita nyo naman ho, mayroon nang nagpakamatay. Marami na ho tayong mga kababayan na nalululong sa sugal, pero pinipilit nyo pa rin na legal ho sila kahit na napakagrabe na ho ang epekto sa lipunan ho natin. We'll check for your honor. Kaya hindi ho kami masaya dito sa mga sagot ho ninyo. Parang binigyan nyo lang ho kami ng konting pabuya dahil dun sa in-app wala na. Pero yung mas malaki pang problema nandiyan pa rin ho. At meron ho kayong kapangyarihan para alisin yan. Yung ho yung aming punto. Thank you, Mr. Chairman. All right, thank you very much, Senator Gatchalian. We expect po, yung andi po mga resource persons, expect your continued cooperation as we work together po to find a meaningful solution to this problem. Kami ho, sasabihin ko ho, ang stand po namin dito sa Senado, total ban po. Since kayo naman sa gobyerno, ang gusto po ninyo, strict enforcement, regulation. Then next hearing po, gusto po naming marinig yung sinasabi ninyong regulation na yan at pag-usapan ho natin. Tayo po ay magtulungan para sa kabutihan ng ating bayan. Maraming salamat po. This public hearing and inquiry is hereby suspended. Thank you po.